So ito yung sunod, mga kababayan. Ako, eto ha, sorry to say mga kababayan, ganito po siya. Sa ngayon po, mga kababayan, ay pinag-initan po ang confidential fund ni PBBM. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, usaping confidential fund, alam nyo, ang confidential fund, malaking tulong po talaga yan sa gobyerno. Kasi bakit? Sa confidential fund, diyan po talaga kinukuha yung mga pondo ng paggamit para sa seguridad ng ating bansa, pondo paggamit para sa special mission, pondo para paggamit sa mga hacker, o yung mga pumapasok sa ating bansa para i-hack yung ating system, yung para sa ating ekonomiya. So dyan po kinukuha, malaking tulong po talaga ang confidential fund mga kababayan kung gagamitin ito sa tama. Ngunit, kung hindi mo ito gamitin sa tama, talagang malaki din po, mga kababayan, malaki din pong kapahamakan nito. Malaki po din itong pondo na masasayang. So ngayon mga kababayan, pinag-initan po ang confidential fund ni PBBM na 4.55 billion. So meron ngang isang kongresista na nananawagan at gusto ngang i-abolish itong confidential fund ni PBBM. Ganito po yan mga kababayan. Para sa akin, di bali nang mawala ang confidential fund ng mga mayors at ang vice president, wag lang ang confidential fund ng president. Kasi bakit? Mga kababayan, buong mundo, lahat ng presidente, meron yang mga confidential fund at dyan na din kinukuha ang kanilang mga intel fund. So una, kapag mawala ng pondo ang presidente ng confidential fund, mapapahamak po ang buhay niya. So alam naman po natin, kapag ka head of states or presidente or commandant, kapag mawalan ka ng pondo pagdating sa ganyan, delikado ang buhay mo. Una, saan ka kukuha ng impormasyon kung sakaling merong magpapatay sa'yo? Kung sakaling merong assassination sa'yo? So, mahirap po talaga. So, ngayon mga kababayan, alam nyo ba, yung 4.55 billion na confidential fund ni PBBM, wala po yan sa kalingkingan noong panahon ni Digong no siya ang presidente. Kasi sa confidential fund ni Digong, sa mga hindi po nakakaalam, halos 27 billion po ang confidential fund ni Digong. Sa mga hindi nakakaalam, 21 o 27, correct me if I'm wrong ha, 21 billion pataas ang confidential fund ni Digong. So ngayon, yung kongresista na nananawagan at gusto na i-abolish ang confidential fund dahil ginagamit daw ito sa masama at sa hindi maganda, at bakit daw hindi isinapubliko, confidential nga ni, kaya nga kay Sara, di ba? Puro alias ang nasa papel kasi confidential nga. Ang mali lang kasi ni Sara ay ginamit sa kalukuhan. So ngayon, sige, straight to the point na, i-direct na natin. Si Congressman Tinio. Alam nyo naman po, si Congressman Tinio, ang merong panawagan na dapat i-abolish daw itong confidential fund ni PBBM na 4 billion plus. So ngayon, mga kababayan, ito po, pakinggan natin. No? Pakinggan po natin mga kababayan ang panawagan ni Congressman Tinio na i-abolish nga di umano itong confidential fund. Alam nyo, malaking ano po ito ha, mapapahamak po ang buhay ng presidente kung ganon. Ito po yan, continue. Tinuligsa ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative 4.55 billion pesos na halaga ng Tinuligsa ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang nasa 4.55 billion pesos na halaga ng confidential at intelligence funds o CIFs na nakalaan para sa tanggapan ni Pangulong Bongbong Marcos sa taong 2027. 2.25 billion pesos ang para sa confidential funds at 2.30 billion pesos naman ang intelligence funds. 42% ito sa kabuang panukalang CIFs ng buong gobyerno. Tanong ni Representative Tinio, bakit halos kalahati ng buong confidential at intelligence funds ng buong bansa nasa kamay ng Office of the President? Alinsunod ba ito sa transparency at good governance?
Dagdag pa nito, kung ang 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte ay iniimbestigahan sa impeachment trial, paano pa ang 4.55 billion pesos na pumapasok sa Office of the President taon-taon na O ngayon, gusto kong reaksyonan yan, tanong ni Tinyo. Ganito yan eh. Hindi ako spokesperson ng palasyo pero isa lang ang tanong ko. Bakit init na init siya sa confidential fund ng presidente? Meron ba siyang mga armas na gustong ipasok? Meron ba siyang mga i-recruit na rebuilde? Kaya pinag-iinitan niya ang confidential fund ng presidente. Ganun lang naman kasimple. Kung merong palpak na paggastos ang presidente, i-file niya sa ombudsman. I-file niya bilang impeachment case laban kay PBBM. Ngayon, kasi dalawang katanungan lang yan bakit mo pag-iinitan ang confidential na fund ng presidente? Meron ka bang re-recruiting rebuilde? Meron ka bang ipapasok na kontrabando na hindi mo gustong malaman ng presidente? O meron ka bang planong assassination sa presidente kaya ipapatanggal mo ang confidential fund? Yun ang malaking katanungan. Meron ka bang gagawin pag terror attack? Meron ka bang planong assassination? Meron ka bang gagawing kabulastugan? 'Di ba? Kasi yun lang naman sa dinami-daming politiko, siya lang ang bukod tanging kumwestiyon at gustong tanggalin ang confidential fund ng presidente na kung alam naman natin na may maling paggamit ang presidente, imbestigahan, ipunin ang ebidensya, i-file sa ombudsman. So ang tanong lang dyan, bakit mo pag-iinitan ang confidential fund ng presidente na natural lang naman talaga na may confidential fund yan kay presidente nga ni? Pero kung ganyan lang at gusto mong matanggalan siya ng confidential funds, ibig sabihin may plano ka. May gusto ka bang gagawin? Assassination plot, destabilisasyon. Kasi gano'n lang or di kaya magre-recruit ka para mag-rebuild o di kaya may papasukin kang kontrabando. Gano'n lang naman yan Hindi maiiwasan yan na katanungan natin. Kasi pag iusaping confidential fund, diyan na makukuha yung kaligtasan ng presidente, kaligtasan ng bansa. Bakit mo ipapatanggal? So may plano ba kayo na pagre-rebuilde? Kasi pagre-rebuilde yung tawag sa ganyan Kukontrahin mo yung pondo para sa intelligence at para sa confidential fund. So ibig sabihin, meron kayong mga plano na ayaw niyong malaman ng head of states, kaya gusto niyong tanggalan siya ng pondo. At saka nakakapagtaka lang sa dinami-dami ng politician, bakit isa lang ang nag-react ng ganyan? Diba? So bago dapat tanggalin ang confidential fund ng presidente, ay di dapat tanggalin yung mga nagre-recruit ng mga estudyanteng rebelde. Or dapat burahin ang NPA sa Pilipinas. Kasi sa totoo lang, hindi ko naman nila lahat, may mga NPA mababait at may mga NPA nagre-recruit ng estudyante. Di ba? Ganon yun Di ba, Ma'am Patricia? Ganun lang yan. Kung gusto niyong tanggalin ang confidential fund ng presidente, tanggalin niyo na lahat mula sa mayor, sa vice president, or kung ano pa man yan. Huwag lang ang sa president. Kasi hawak niya ang Pilipinas Nasa kamay niya ang kaligtasan ng ating bansa. National security threat ang mangyari dyan. Hawak ng presidente ang ating national security. So kung tanggalan mo ng confidential fund ang presidente, so ano na lang ang gagamitin ng presidente na intel or pondo ng kanyang intelligence fund? Paano kung may mga terorista katulad ng ISIS na pumasok sa Marawi? Kung walang intelligence fund ang presidente, paano siya kikilos? Kung aasa lang siya sa military at sa PNP, ubos. Patay. Mauulit ang SAF 44. 'Di ba? Or baka naman may mga plano kayong rebellion, may mga plano kayong assassination, may mga plano kayong terorismo. 'Di ba? Kasi kung ganyan man ang pananawagan na i-abolish ang confidential fund ng presidente, dapat i-abolish muna
burahin muna yung mga politiko, mga politician na nangre-recruit ng mga estudyante na pinagdadala sa bundok at ginawang rebuilde. Di ba? Paano na ang kaligtasan ng mga iba't ibang head of states sa ibang bansa pag pumunta sa Pilipinas kung walang confidential fund ang presidente? Paano niya ngayon kakausapin yun? Lahat naman ng kontak ng presidente ng Pilipinas ay nagmula sa confidential fund para magkaroon ng kontak sa ibang bansa. Bakit? Tayo, ordinaryong Pilipino, ordinaryong tao, makakakontak ka ba kay President Vladimir Putin? Makontakan mo ba si Kim Jong-un? Makontak mo ba si Donald Trump kung hindi ka gagamit ng confidential fund? Sige nga. Paano mo kakausapin yung mga kapwa mo head of states kung hindi ka gagamit ng confi funds? Sige nga ikaw, matitext mo ba yung presidente ng ibang bansa? Matitext mo ba yung presidente ng Taiwan? Paano ngayon kung totoo ang 6 war country na nilagay sa China na pang-anim ang Pilipinas? Paano ngayon kung wala kang confidential fund, paano mo lalaman na may missile na palang nakaabang? Kasi pang-anim pa naman tayo sa listahan ng China na gigirahin or aagawin na bansa or i-invade. Hindi nyo ba alam na sabi mismo ng Taiwan na ang Pilipinas ang pang-anim sa listahan ng China na gigirahin? Paano kung walang confidential fund ang presidente? Congressman Tinio, mukhang pro-China ka na yata Hindi mo ba alam kung ano ang mangyayari kung walang confidential fund at intelligence fund ng ating bansa? Paano na ang National Security Council niyan? Ano nang gagamitin nun? Ano nang ipopondo nun? Diba? Paano nang kaligtasan ng mamamayang Pilipino at ang ating bansa? Nako, Congressman Tinio, sana hindi ka nabigyan ng China. Nagtatanong lang, sana. 'Di ba? Kasi kakaiba Kakaiba yung mga ganyan. Sa dinami-daming politician, ikaw lang ang bukod tanging nagsulong ng ganyan. 'Di ba? 'Di ba, Ma'am Patricia? Kasi kung hindi ginamit ng ayos ng presidente ang confidential fund, magkakaroon siya ng red flag ng COA, which is katulad kay Sara. Kaya nga sabi ko, kung meron mang mali, kung meron mang pagkakamaling paggamit sa confidential fund ng Pangulo, di ipunin mo yung ebidensya, i-file mo as a impeachment complaint. Ganun yun Which is katulad kay Sara. At saka minsan, mga kababayan, minsan yung pagiging sobrang talino, nakakabaliw Minsan yung sobrang feeling perfect ay hindi mo na alam kung ano yung ginagawa mo. Hindi mo alam kung talagang babatikusin ka ba, hindi mo alam kung tama ba yung ganun mo. Hindi mo na malalaman pag nasubrahan ka sa talino. Mga kababayan. Di ba? Tama ba ako, mga kababayan? Hindi na alam minsan sa sobrang talino ay nako, my goodness. Oo, continue. Ang sapat na transparency. Muling panawagan ng Makabayan lawmaker, i-abolish ang confidential and intelligence fund. Okay lang naman i-abolish yan. Pero i-abolish nyo muna yung taga-recruit ng mga estudyante na ginawang rebuild at dinadala sa bundok. Tapos ang usapan. I-abolish nyo muna yung mga nagpapapasok dito sa ating bansa ng mga smuggling, nagpapapasok ng mga spiya. I-abolish nyo muna lahat. Diba? Kasi, Diyos ko, isipin mo na lang, nagdadrive ka ng motor na walang baterya. Paano mo i-start? Walang susi kasi kadalasan sa motor ngayon di remote. Hindi na susi. Start button na lang. Paano ka magpapaandar ng motor kung walang baterya? 'Di ba? Ang dapat i-abolish dito yung mga party list. Kasi napakarami pong party list na kumukubra ng sweldo, kumukubra ng pondo, tapos ginamit lang din naman sa kabulastugan. Napakadaming party list, Diyos ko naman. Dapat nga i-abolish yung party list Real talk lang, sa katotohanan, ilang party list meron ng Pilipinas o anong nagawa ng mga party list?
Hindi ko naman nila lahat, pero more on sa mga party list sa 80% walang kwenta. Sa 100% party list, 20% lang ang gumagalaw, yung 80% tulog. Meron ng party list dyan ginagamit sa rally. Meron ng party list dyan ginagamit yung pondo pang bili ng armas, pambigay doon sa mga rebuilding estudyante, nang re-recruit ng ano, di ba? Bato-bato sa langit, matamaan sa pool. Wala akong pinapangalan ha. Sa maleta nga, congressman ang pinangalanan, hindi nyo natablan-tablan yung nag-akusa sa inyo. Ako party list. Wala naman akong pinangalanan, huwag kayong masaktan. Bato-bato sa langit ang matamaan sa pool. Di ba? Ang dapat i-abolish yung mga party list na hindi gumagalaw. Una, yung ibang party list kasi ginagamit lang para magkaroon ng pwesto sa gobyerno. Tapos pag nagkaroon ng pwesto, yung mga pangako, pag ako nanalo, mga kamanggagawa, tataas ang sweldo. Saan? Di ba? Oo, maraming ganyan. Meron pa ang ibang party list dyan para sa kabataan, tas ending yung kabataan sangkot sa rally, sangkot sa paninira ng establishmento, sangkot sa mga vandalism, sangkot sa pagbabasag ng ano, naalala ninyo, nangyari nung rally. Daming kabataang nakulong, umiiyak, tapos nananawagan yung mga party list. So anong ginawa? 'Di ba? Kaya nga tigil-tigil dapat ang party list ang i-abolish ninyo kasi bakit? Kung tutuusin, mas may kwenta pa ang mga barangay officials kaysa sa party list. Una, sa barangay official, ang barangay official kahit sasabihin natin marami sila, every kanto barangay, every eskinita barangay, at least nasisettle nila at na bibigyan nila ng guide or nagaguide nila yung mga kanilang residente. Sa party list, ano bang naitulong ng party list? Bukod sa kumukubra ng pondo, bukod sa nangunguna kada may rally, di ba? Makikita mo lahat, may mga flag, may mga bandera, nakasulat yung party list na ganito, party list na ganyan, party list na ganun. Makikita mo lang sa rally, pagdating sa batas, walang naipagawa, walang naitayo. Kung hindi, pambabati ko sa gobyerno, gagawa sila dyan ng mga malalaking, anong tawag doon, malalaking picture, tapos sisilaban, tapos makikita mo, nandun yung party list. Diba? Kaya nagtataka lang din po ako, Ma'am Patricia at kay Ma'am Net Vlog, bakit napakadaming party list sa Pilipinas? Ano bang meron sa party list na yan? Kadalasan naman sa party list, yung iba nga, party list, aso party list, animal party list, tapos napakadami namang mga hayop na pinagmalupitan ng tao, wala namang masyadong na ano, di ba? Merong iba, manginginom party list, puro dumami tuloy yung lasinggero, di ba? Hindi ko inaano yung party list ha, pero Diyos ko, napakadaming dumadaan na party list. Meron ka bang ibang party list dyan na ako, natataas daw sweldo ng mga manggagawa, wala namang nangyari. Hindi rin naman tataas ang sweldo kung hindi aprobahan ng kapwa niya kongresista. Katulad kay Marcoleta, ang sabi, nangako nga siya, 2,000 kuryente, konsumo pababa, libre. Asaan? Nangyari ba? Hindi, kasi hindi naman pumirma yung kapwa niya senador. Diba? What the heck? Sabi ng kano. Diba? Ganun yun. Kung meron mang dapat i-abolish, hindi yung confidential fund ng presidente, kundi yung mga party list na, ang daming party list, wala namang kwenta. Kadalasan naman sa party list yung iba, founded ang mga rebuilde. Diba? Anti-corrupt party list, as magulat-gulat ka, wala namang batas na gawa. Naku. So yun lang mga kababayan. 'Di ba? May ibang ang party list diyan kunwari. Concerned sila sa paaralan, tapos yung teacher na bumingbang ng estudyante. Yung teacher na namulis siya ng estudyante, yung teacher na nagtuturo, ginamit si BBM, ang sabi bangag, weak leader, addict. Bakit hindi nila inaaksyonan 'yan? Kung talagang party list sila para doon. 'Di ba? Ay, nako. Dapat sa inyo, less talk, less mistakes eh. Daldal kayo ng daldal. Edi napupuna kayo. Sorry to say hindi kaming mga vloggers magre-react sa mga ganyan kung hindi din naman kayo maiingay. Una, kung nanahimik ka, parang si Mama Leni Robredo, may issue ka? Di ba wala? Kung kuda ka ng kuda, puta ka ng putak, either sa bagay, kaya nga kumukuda kasi may planong tumatakbo, may planong pumasok sa mataas na posisyon.
kaya kumukuda. 'Di ba? Kung naalala nyo nga, si Bato at si Franz Castro nung senatorial race. Di ba, tinusta ni Bato si Franz Castro? Ang sabi, tatakbo ka senador, dati ka naman convicted. Kasama mo nga, yung estudyante, ni-recruit mo nga para gawing NPO. Di ba, sunog na sunog si Franz Castro at that time. Kaya nga, huwag magmalinis. Huwag magmalinis kung lahat naman. Antayin na lang natin yung reaksyon ng palasyo at ni Jose Claire Castro kung anong masasabi niya kay Tinio. Kasi noon, naalala ninyo, may nilabas si Tinio na conversation daw di umano ni PBBM at ni sino yung isa yung mataba na gabinete about sa about sa flood control. Tapos ending nagturuan sila ni Libeste. Kasi sabi ni Libeste, nilabas yan ni Tinio. Sabi naman ni Tinio, iwan ko kay Libeste. Diba? Kung naalala ninyo about sa flood control, yung message daw ni Bersamin at ni PBBM. Tapos ending, ano nangyari doon? Congressman Tinio, yung pinapakalat ninyong usapan ni PBBM at ni Bersamin, anong nangyari doon? May napala ba? Napanagot nyo ba? Napatunayan nyo ba na totoo yun? Di ba hindi? Kasi marites kayo eh. Ito yun mga kababayan. Ito yung usapan nila. Ito, PBBM, usapan ni Bersamin, Tinio. Ito yung hinahanap ko. Ano na pala yung issue na to? Everything I'm telling you is of course hearsay. Di ba? Literally, dahil pinakita lang sa akin, wala naman ako doon. Di ba? Alam mo naman palang hearsay. Pinakita lang sa'yo, tapos ikakalat mo. Di ba? So, now, may hearsay, pero may bahagi rin na may physical evidence, and that is the actual recording of the messages, the circumstances behind these messages, yung CCTV video na magkasama si Leandro at saka si Adrian Bersamin. Diba? Tapos, yung natural po talaga magsama si Bersamin, si PBBM, or kung sino mang miyembro ng gabinete, kasi gabinete nga naman sila. Nakakapagtaka naman, miyembro ka ng gabinete, tapos pag nag-meeting, hindi ka nagkikita-kita. Ano yun, Zoom meeting? Wala namang pandemic eh. Kung ang babasihan mo, nagsama si PBBM sa mga gabinete niya, natural gabinete niya yun eh. Nakakapagtaka dan kung si Tinio at si Xi Jinping ang nagsama. Ibig sabihin, nabayaran siya ng China. Ganun yun eh. Magtataka din tayo kung si Tinio at si Juma Sison ang nagsama. Ibig sabihin, rebelde siya. Diba? Ganun yun eh. Magtataka pa ba tayo kung magsama si Yusek Bersamin at si PBBM? Natural. Miyembro ng gabinete yun. Sila magkikita dyan sa Malacanang. Aba? Atento messages mismo. And when he add to yung content, sabi ko, that's from December to December 2024 to July 2025. Mamuna Luis Ilupo. So maraming pinag-uusapan doon. Ganun pala eh. The spotlight is back on former Undersecretary Adrian Bersamin. Ito'y matapos ungkatin ni ACT Teacher Party List Representative Antonio Tinio at ano na nangyari dyan sa kalkalin yung text message na yan? May napanagot, may nakulong, may nangyari. Napapahiya lang kayo. Trabaho na lang kasi kayo. Kung ano man ang ginampanan ninyong trabaho, hindi yung... Ang trabaho nyo party list para sa mga guro. Hindi nyo trabaho ang magmarites sa politika. Hindi ba nakakahiya? Ang layo sa function, si Congressman Tinio is a party list representative of teachers. So bakit chismis ang inatupag niya? Hindi yung nangyari sa paaralan ngayon na shooting incident, 'di ba? Yung mga teacher na pabaya, yung mga teacher na ginujowa ang estudyante, yung mga teacher na binubuking yung mga minor de edad na estudyante. Dapat doon ka magtuto kasi party list ka ng mga teacher eh. Hindi ka party list ng mga marites.
So, ganun po yun. Mga kababayan. So, hindi ko na po masyadong habaan ha. Mga kababayan, yung ating topic sa mga oras na ito. So, sa madaling salita, mag-ingat kayo palagi at hindi ko po kayo maisa-isa dyan. No? Maraming salamat sa inyong lahat. Huwag kalimutan mag-like, no? Mag-share, at mag-subscribe. So, see you tomorrow. God bless. Bye-bye. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan. Di ba, Ma'am Patricia, Ma'am Bia Beng, Sir Henry, Ma'am Ashley Kate, Ma'am Muna Luis. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Christine, and kay Ma'am La Arnie. Ayan, at sa inyong lahat, Ilay Candil Carmelo po. Bye-bye. Maraming salamat po.